Hi, and this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan o ating tatalakayin ang isang katanungan na nanggagaling kay Sarah Hill Torrefranca o Sarah Hill Torrefranca. Ang kanyang katanungan ay, may nilbis po ba ang kalapati? Ang kasagutan ay, wala. Dahil ang kalapati po ay nabibilang po sa mga ibon. So, ano-ano po bang mga hayop na meron pong rabies o sila po ay pwedeng mag-post o magdala ng rabies virus? Ito po ang mga hayop na tinatawag na warm-blooded animals with fur. So, kabilang tayo dun kasi we are the highest form of animals. At the same time, meron po tayong balahibo o tuhok. So, pag sinabing warm-blooded animals with fur, yun yung mga aso, pusa, paniki, raycon, daga. Sila po ay warm-blooded animals with fur. Ang kalapati po ay hindi po siya warm-blooded animals with fur. So, kabilang po siya sa mga ibon. So, ulitin ko po, to be clear, hindi po siya kabilang po sa warm-blooded animals with fur o hindi po siya magdadala po ng rabies. Kung kayo po ay na-scratch o natuka ng ibon na kalapati, ay wala po kayong pangamba na magkaroon po kayo ng rabies. Pero hindi ibig sabihin na ito po ay isang ibon o isang kalapati ay wala po siyang idadalang sakit sa ating mga tao. So, tandaan po natin kahit po ito ay ibon, iwasan po natin, lalo na po kung meron ka pong sugat, iwasan po natin humawak ng mga ibon. O kung kayo po ay may sipon, may sakit, so wag mo muna po kayong humawak sa ibon dahil itong mga ibon na to na kalapati ay maaari pong magdala ng sakit sa atin tulad ng Salmonella infection. So, ang mga kalapati po ay pwedeng magdala po sa atin ng tinatawag na Salmonella infection. Pangalawa, ang mga ibong kalapati po ay maaari pong magdala po ng histoplasmosis na sakit na nagagaling po sa kanilang dumi. Iwasan po natin makalanghap ng dumi ng ibon. Kagaya ng pag natuyo kasi ang yung dumi ng ibon, nagiging powderized kasi yan at sumasama sa hangin. So, pag meron po kayong mga alagang kalapati po, iwasan po natin na magstay yung mga dumi nila. So, kailangan po linisin. At ang pangatlo o panghuli na maaaring makuha natin sakit sa ibon ay yung tinatawag na psittacosis. Ito po ay bihira pero posible pong maaari po tayong mahawa dun sa sakit na psittacosis. Galing po sa mga ibong kalapati. So, yun lang. So, sana nakatulong po itong content na to at magiging banayad po ang inyong isip doon sa katanungan po na nanggagaling kay Sarah Hill Torrefranca na kung saan po ang kalapati po, ang kanyang katanungan po, ang kalapati daw po ba ay may rabies? Ang kasagutan ay wala. So, yun lang. Sana nakatulong itong video na to para po sa inyo. So, again, this is Ronald Corpus Official na laging nagsasabi, kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel and kung nagustuhan mo yung content na to, so pakilike. And kung ito po ay karapat-dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman nating lahat and mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog, or additional information about this content, so don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga official is huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.